I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiway, especially doon sa mga beginners, no. Ayun, wag na natin pahabay mga kadiway, meron ako i-share sa inyo, no. Ito experience ko to ulit mga kadiway. Ito naman tungkol sa mga battery, no. At meron kasi tayo ditong pang-revive. Ito, yan, Paxer. Sa mga online, meron kayo mabibili niyan. Actually mga kadiway, wala na akong balak sana gawa ng video to, pero ang nangyari kasi, trinay ko lang siya, no, itrinay ko lang siyang buhayin. At nagkataon na buhay itong tatlo mga kadiway, nagkaroon pa siya ng laman. At ipapakita ko, kaya nagtira ako ng isa para ipakita sa inyo. Ang naging issue nito kasi mga ka-DIY, no, yung e-trike niya kasi ay nasira. So ako ay sobrang busy, hindi ko siya magawa. Kaya ang ginawa nila, dinala yung e-trike niya sa isang shop. Ang problema, natenga doon. Matagal na natenga kasi hindi rin maasikaso. So ang nangyari, etong battery na to ay na-stock ng matagal. Siguro mga buwan din mahigit, parang ganon. So hindi siya gaanong na-charge. Ngayon, nung kukunin na namin, napansin namin bumagsak na yung kanyang battery. So papakita ko sa inyo na bumagsak na siya yung battery niya. At yan mga kadewe, ito yung gagamitin ko dito, no, para maganda yung ating pag-test. Yan, meron tayong battery analyzer. And then yan, meron pa siyang 8 volts mga ka-DIY. So ayan, test natin kung ilan pa yung kanya magiging resulta. So ayan mga ka-DIY, napapansin nyo, 1% na lang talaga yung kanyang SOH. At bagsak na talaga pati yung kanyang volts. Ayan. So ayan, ulitin natin kasi minsan kinakailangan mo ulitin mga ka-DIY kapag may ganito ka. Minsan hindi siya nadadala sa isa lang, kinakailangan na tingnan mo mabuti kung masikip yung kagat, kung okay yung mga tornilyo, and then try natin ulit, tignan natin kung anong kalalabasan. Okay, so yan, confirm mga ka-DIY, 1% na lang. Ayan na lang talaga yung kanyang ayan, ilalagay natin dito muna, sulat natin. Okay, yan, so nakakita na natin, nilagyan na natin siya. Ang kanyang SOH ay 1% na lang mga ka-DIY. At 8 volts na lang siya. Actually, ito, tinester ko to nung una, kaso hindi ko na may papakita sa inyo. Bumagsak na kasi siya mga ka-DIY. Meron dito 5 volts, meron dito 7 volts. At ito lang, ipapakita ko lang sa inyo na marirevive pa natin to. Ang date pala nito mga ka-DIY, ito ay 2024 ng November. So yan yung kanyang bili. Ibig sabihin, nasa ano na to, 1 year and mga 2 months. Kasi January na ngayon mga ka-DIY. So mga ganun na siya katagal. 1 taon na mahigit to. So ayan, bagsak no. Tatry natin i-revive. So meron tayo ditong reviver. And then, ang paggamit lang naman nito, gaganon mo lang. Clip. And then clip. Yan, kung mapapansin, ayan. And then, tsaka natin to isasaksak. Saksak ko lang. So ayan mga ka-DIY, nakasaksak na siya. And then, nandito na siya sa tinatawag nating repair. Yan. So ayan, naka-repair yan mga ka-DIY. Actually matagal to. Matagal mo siyang minsan maabot to ng mga 20 hours. Ayan, minsan magdamag. Ayan. At babalikan ko na lang kayo mga ka-DIY. Papakita natin resulta. Kung marirevive pa ba to mga ka-DIY. Yun. Sige. At yan na nga mga ka-DIY. At nag-end na siya mga ka-DIY. Ayan, end. Yan, kapag ganyan, tatanggalin na lang muna natin. Pahinga muna natin ng mga ilang oras bago natin i-test. Okay? So, pahinga muna natin. Okay na siya, nag-end na siya. Okay yun, mga ka-DIY, ito na-rest na natin siya ng almost 24 hours mahigit. So, isang araw mahigit. So, ginagawa talaga natin yan na mahigit ilang oras yung ating pagre-rest. Kasi ang nangyayari kasi minsan mga ka-DIY, kapag meron akong ni-repair or ni-revive, minsan 2 oras o kaya 5 oras, ang bilis bumagsak nung kanyang voltahe. At kapag ganon, wala, negative, hindi maganda yung ating repair. So ngayon dito, naka-rest siya almost isang araw mahigit mga ka-DIY, 24 hours mahigit. So ngayon, titesterin na natin siya, tignan natin siya sa analyzer natin.
At then yung una nito, no, ayan, mapapansin natin, ayan, 1% na lang siya, tsaka 8 volts. Ngayon, tignan natin kung magbabago na to. Ayan, oh, maganda yung progress niya mga ka-DIY. 13 volts, halos hindi bumagsak yung kanyang voltahe mga ka-DIY. Ibig sabihin niyan, senyalis na maganda yan. Ngayon, tignan natin, testing. Yun, okay mga ka-DIY, nakita nyo, 66%. And then 98% yung kanyang SOC, ang kanyang SOH ay 66%. So ibig sabihin okay na yan. At maganda-gandang ano na rin yan mga ka-DIY, yung 66%, malaylayo pa rin mararating mo yan mga ka-DIY. Ibig sabihin parang okay na okay pa rin talaga yung battery mo. At yun, ito yung ikalawang pagkakataon na nakapag-repair ako ng battery kasi matagal na akong nagre-repair ng battery tsaka revive. Hindi talaga nare-revive. Ang napansin ko lang, yung mga pwede ma-revive mga ka-DIY, eto sa experience ko lang. Kunyari, yung battery mo, napabayaan mo ng mga 1 buwan, 2 buwan, ganyan. Tapos pag-check, bagsak yung mga voltahe niya, 5 volts, minsan may 3 volts, something ganon. Pwede mo siyang ma-revive, naiyaano mo pa siya, pwede pa. Pwedeng hindi, pwedeng oo, pero maganda, try and error tayo mga ka-DIY. Ngayon, meron ako mga nire-repair na talagang hindi na nare-repair. Katulad ng mga ka-DIY, halimbawa, 4 yan. Merong bumagsak na isa. Yan, merong isang bumagsak. Kapag ka nire-repair ko yon, ayaw talaga. Hindi talaga siya nare-repair. Ibig sabihin talagang pagka-pasira na talaga. So, ito kasi, ang nangyari dito, na hindi lang kasi siya na-i-charge. So, ayun, mga ka-DIY, panoorin nyo na lang ulit yung video para kung hindi nyo masyado maintindihan, okay? At ayun, maraming salamat sa panonood. Thank you.